Hello guys, so dito sa video na to, tuturo ko sa inyo kung paano mag-setup, mag-install, and gumawa ng CRUD sa Laravel PHP Framework. So unang-una, ano nga ba ang Laravel? So si Laravel ay framework siya ng PHP. So kung alam nyo na yung MVC sa PHP, mas mabilis nyo itong maintindihan. So proceed tayo ngayon sa setup. So unang-unang need natin is mag-install tayo ng SAMP. So, search natin sa Google, SAMP. Ito. Yan, ito, download nyo to. 8.2.12, pinaka-latest. Yan. So, cancel nga to kasi naka-download na to sa akin. So, yan. Open natin tong file na to. Yan. So, mag-error yung installation ko dito kasi dahil naka-install na tong SAMP sa akin. Pakita ko sa inyo kung saan siya makikita and ano yung tsura ng SAMP. Yan. Siya may laman na yan, naka-install na. So, cancel ko na to. Tahan natin yung folder path nya. Ito si SAMP. Ito yung tsura ng SAMP. Start natin lahat yan. Yes. Yes. Yan. Then, proceed tayo sa file folder nya. Ito kayong PC, local disk C. Ito siya. Yan. So, dahil meron na tayong SAMP, proceed naman tayo sa next need ng Laravel. So, install tayo ng Composer. Ito siya. Okay, dito, search nyo lang siya, Composer. Makikita nyo kagad siya. Ito. Yan. Click nyo to. Download. Click nyo yung download. Click nyo tong Composer Setup exe. Yan. Install na yan. Then open file. Install for all users. Yan, yes. Huwag nyo checkan yan. Next lang. Next lang. Next. Install. So, yan. Meron tayong SAMP and Composer. So, next naman natin si setup is yung pag-install ng Laravel. So, punta tayo sa documentation ng Laravel. Yan. Tan lang natin to. Dito, hindi to. Ayan. Sign documentation. Yan. Dito tayo sa installation ng Laravel. Dito nyo mahanap nga pala yung mga lahat ng documentation tungkol sa Laravel, like yung mga APIs, which is mamituturo ko sa inyo yung mga APIs, then installation ng mga dependencies. So, ayan. Wala kang PHP, install machine, ayan. Run nyo to sa CMD or PowerShell. Turn yan. Ayan na. Ngayon, punta tayong CMD. Install natin siya dito. Ayan. Mga dependencies lahat yan. Na need ng Laravel. Tayo nyo lang ma-download. So, na-install na lang natin si Laravel. Ito yan. Lahat ng dependencies niya. Yan. Ito yung version 5.23. So, ngayon, gagawa naman tayo ngayon ng app para sa Laravel. So, paano gumawa ng app sa Laravel? So, dito lang din yan makikita sa documentation natin. Ito yan. Creating an application. So, ito siya. So, Laravel, new. Then yung magiging pangalang app natin. So, try natin. Laravel, new, testing. Pangalan natin siyang testing. Testing. Okay. Enter lang. None lang tayo dahil hindi naman tayo mag-React view or ano. PHP unit 1. So, Laravel boost and progress. Yes. Yan na. Yan lang natin. Yan lang natin yung installation na yan.
Tagal yan minsan eh. Usually guys, itong installation Laravel, mostly it takes 10 minutes. So wait nyo lang to. Patience need. Base rin yan nga pala sa internet nyo. Kasi nagda-download siya from internet. So, eto na guys. Naka-install na siya. Okay na. Ngayon, which database are we gonna use? So, we're gonna use MySQL. Gonna use MySQL. Type nyo lang siya. Ayan, enter. Default database, we would like to run default database migration. Yes. No. No. Pwede naman siyang yes kung gusto nyo kagad rekta na dun. Turo ko sa inyo mamaya yung migrations. Tayo na ulit natin yan. Install ulit. Saglit lang naman yan. Tayo nyo lang ulit yan. Generate optimize autoload files. Kada tapos ng install, mag-generate optimize files yan. Yes. Tagal ah. Friction then testing it to run. Okay na. Then, puntahan ngayon natin yung ginawa nating app. Hanapin natin siya. See users ad. So, ito siya, yung testing. Ayan. Puntahan natin, buksan natin yan. Right click, open in terminal. Then, code that. By the way, need nyo ng VS Code para ano to Close na natin tong PowerShell natin. So, ayan na siya. Yan. Daming files. Pero, ang gagawin lang natin dito, mostly, 4. So, una, yung app, yung HTTP, mga controllers, yan. After nyan is yung models, yan. Then, database, mga migration. So, yung migrations, ito yung mga table natin. Dito tayo gumagawa ng table. So, next nyan is yung routes, which is ito. Ayan. Dito yung nilalagay yung parang API natin. API or yung parang routes na pupuntahan natin. Dito natin tinatawag yung mga functions na ginagawa natin sa controllers. Then next is yung ENB. Ito yung mga private natin, mga sensitive data. So, dito kailangan din nyo ito ikakalat Example dito. Meron ditong DB database, yung username, yung password. Minsan dito din nilalagay yung mail, yung mailing, parang PHP mail. Sample yung isa na yun, yung Google Auth, GitHub Auth, lahat. Basta lahat ng sensitive data nandito dito sa ENB. Wag nyo itong ikakalat. So, ngayon, proceed naman tayo ngayon sa coding na. Pag-create ng CRUD. Ayaw nga pala, unang-una nga pala, pagkabukas nyo ng VS Code, download nyo itong mga extensions. So, ito, Laravel Artisan, Laravel Blade Formatter, Laravel Blade Snippets, Spacer, IntelliSense, Laravel GoToView, Laravel IntelliPens, Laravel Snippets, then PHP IntelliPens. Mostly, yun lang naman. Okay, proceed ulit tayo sa pagko-code. So, start muna tayo sa pag-create ng database natin. So, punta tayong SAMP.
admin. Okay. Tayo lang natin. Yan. So, gawa tayo ng table name natin. Crude. Create natin yan. Crude yan. Ngayon, lagay natin siya sa ENB. Ito, DB database. Palitan lang natin tong testing. Gawin natin siyang crude. Yan. Yan lang. Then, migrations natin. Check lang natin meron tayong create ng users table. Meron tayong password reset token. Tanggal natin tong password reset token dahil hindi naman natin need yan. Mostly gagawin lang natin crude ng users sessions. Diyan natin yan. Natin need function. Meron siyang dito. May error siya. Meron expected. Yan. Okay, may error tayo. Ako lang tayo ng Ayan. So, yan na. Meron na tayong pag-create ng users table. So, schema, create ng users, function, blueprint, table. Automatic na to kada create nyo nga pala ng migration. Yan. Table ID. So, regular yan. Need na talaga yan. Yan rin name, email, password, ganun. Ayan. Verified, tanggal natin ito. Hindi natin need yan. Remember token, hindi natin need yan. Itong timestamp, wag nyo itong tatanggal. Delete yung parang pinakamahalaga sa Laravel. So, try natin. So, PHP artisan migrate. So, itong migrate na ito yung parang magpapasok sa DB database natin. Save naman na natin. Check natin kung papasok. Okay, pasok. So, check natin siya sa natin kung nandito dito. Ginawa natin yung crude table. So, gumawa tayo ng users table. Yan. Laman ng users table natin is name, email, password. Yan. So, ngayon naman, meron na tayong ganyan. Ay, by the way guys, pwede naman kayo dito hindi na kayo mag-migration. Mostly, kapag ka nag-hosting na kayo or nasa host na kayo, puro API na ginagamit natin, hindi na kasi ako nagma-migration. Sa practices ko yun. Ewan ko lang kung matitripan nyo na wala na kayong migration. Migrations kasi, pwede nyo siyang i-save dito. Ayan. Pwede rin naman mag-import na lang dito or export. Ayan. Export tong pinaka-crude table. Mostly kasi hindi na talaga gumagamit ng migrations Delete lang natin tong mga ibang part na hindi natin need. Drop natin table. Ito. So, yan na. Yan lang halos laman ng crude table natin. So, ngayon naman dito tayo sa model. So, dito etong model na to, ito yung parang mag-insert tayo dito ng mga fillable or dito pinapasok yung mga laman ng column sa table. Kunyari, users, ayan. Name, email, password. Ayan. Ito, pwede naman. Itong mga to, pwede nyo naman yung burahin yan. Mostly kasi ginagamit lang dito yung pang-fillable or yung panggawa ng relations. Ayan. Varlist. Pwede naman wala na yan. Use factor. Ito authenticatable. Ibig sabihin, pwede siya magkaroon ng token. Yung pang-auth natin. Which is, hindi naman natin need dito yun dahil local lang tayo. So, yan. So, gawa tayo ngayon ng controller. So, paano gumawa ng controller? So, PHP artisan make controller. Ayan. By the way, makikita nyo lahat to sa documentation ng Laravel. Search lang kayo doon. Makikita nyo lahat ng gusto nyong makita. So, PHP artisan make controller. Gawa tayo ng user controller. Lagi nyo lalagay ng controller guys. User controller. Yan. So, meron tayong user controller.
Tawagin natin ngayon si use model ng user. Ayan. So, ngayon, gawa tayo ng function. Public function create user. Ayan, nakita nyo na. Ayan, ano na siya. Tab na lang natin. Accept natin yan. So, gagawa tayo ng validated na data. Then, maghanap tayo ng request. Ito, validate natin itong mga fillable na nanggaling sa model na user. Name, email, password. So, ang mga validation natin dito, name, required siya, string siya, max niya is 225. 255. Email, required din siya. Anong type siya? Email. Then, unique siya sa users table natin. Check natin users table natin kung tama. Ayan. Then, password. Ayan. Minimum na 8. So, kailangan laging 8 yung password mo. Pagka below 6, hindi siya papasok. Ayan. So, ito yung function ng create. So, user. Gumawa tayo ng variable na user. Then, tinawag natin yung model na user. Ito yun. Kita nyo naman, app model user. Create. Ayan. Name, validated data. Ito yun. Ang galing siya dito. Tinawag natin yung name, email. Ayan. By crypt, ibig sabihin, hinash natin yung password. I-decrypt natin yan mamaya pag lalagin natin or i-get lang natin. Ayan. Return ng response, JSON, 201 for success. Yan na. So, paano natin ito ito-test? So, download kayo ng Postman. Ito. Download lang kayo ng Postman, which is, makikita nyo lang na dito yan, Postman. Search nyo lang yan sa Google, Postman. Download Postman. Okay, download for Windows 64-bit. Yan lang. Download nyo lang yan. Click nyo lang. Naka-install na kasi sa akin, kaya hindi ko maano eh. Pero, madali lang siya install. Click nyo lang yan, tapos automatic na yan. Ito na siya. Wait lang guys ha. Gawa ako ng panibagong ano. Gawa kayo dito ng collection. Blank collection. Lagay nyo dito yung kahit anong naming. Basta lagay nyo lang siya ng name. Kung sample natin. Testing code. Gawa tayo ng request. Ito. Ay guys, gawa pala muna tayo ng web natin. So, proceed tayo dito sa web routes. Tawagin natin yung controller na user controller. Then, ito, route. Palitan lang natin to dahil pangit yung users lang. So, create users. Yan na. Route post. So, post meaning nagsisend tayo ng data. Ang isisend natin na data is etong mga fillable. Name, email, password. So, buksan natin ngayon yung sum. Ito. Okay, lagay natin to, accept, ayan. Lagi nyo itong lalagay, accept application JSON, ayan, body. Ito yung magiging laman, kunyari, test, yan. The route users could not be found. Mali yung route natin. Palitan natin itong create users. Ayan. Ngayon naman, may error tayo. CRUD sessions cannot be found. So, CRUD sessions cannot be found. Gawa tayo ng table para dyan. PHP artisan session table. Check kung tama to guys hindi ko pa sure kung tama to. Migration already exists. Check natin. Time database, migrations. Where? Seeders. Session table. Session table. What does this mean? Check natin table natin sa database guys. Good. Migrations. Wala naman. Ba't siya ganun? Try ko i-run ang migration. Page partition migrate. Nothing to migrate. Why?
Hmm. Try natin siyang i-force create. PHP artisan session table force. The F does not exist. Are you kidding me? The F. Dapat gumagana to. Hindi siya gumagana dito. Kung ayaw ng force, gawin na tayo migration. PHP artisan. PHP artisan make migration. Create payroll. No. Create sessions table. Sessions table. Siya. So, sa integer, user ID. Yan, session token, expires at. Hindi naman ata need natin ng expires at. Mali ito. Foreign integer. Foreign ID. Session token. Session token, unique. Hindi natin itong expires at. Address. User agent. Table, go tayo long text. Payload. Yan. Table. Integer, last activity. Ayan. Ngayon, try natin siyang i-migrate. PHP artisan migrate. Check natin. Doble. Ito na siya. Session stable natin. Yan. Ngayon, try natin kung gagana. Share. Token mismatch. Try natin to guys. Lagay natin. Ito na pala. Lagay lang natin siya dito sa app.php natin. Kasi nagkakaroon tayo ng CSRF token validation. Try natin. Gagawin. Yun, pumasok. So, naka-create na tayo. Saan si ano? So, ayan na siya guys. Naka-create na natin. Ngayon, check natin siya ngayon sa database natin. CRUD users. Ito siya. Check natin sessions. Wala lang naman, hindi. Walang papasok dyan. Hinahanap lang lagi yan ng database. Okay, test. Tama ba yung pinatong test? Test Gmail ng hash. Kasi by crypt yung ginawa natin dito sa controller. Ayan. So, ngayon, paano natin siya i-get? So, get natin mga users ngayon. Go tayo public. Action. Get user. Ito lang na yan. User. Natin to. So, gawa tayo ngayon ng users. Gawa tayo ng variable na users. Then, request natin lahat ng nasa model, lahat. All. Yan. Then, return natin yung JSON na users. Ayan. Ngayon, lagay ulit natin siya dito dahil di naman tayo naka-API. Naka-web apps lang tayo. Call muna tayo ng
Saan si web? Gawa tayo ng route data. Route. Get. Function. Then users. Yan. Kung sa tingin nyo hindi sa inyo okay yung name na yan, pwede nyo gawin to. List user. Ganyan. Basta ito yung magiging name ng ano nyo, call. Call nyo dito sa Postman. Ito. Okay. Ito yung function na to, yung ginawa natin sa user control natin. Ito, get users. Kailangan magkaparehas. Pag di yan magkaparehas, di yan papasok. So, lagay natin siya dito sa app. Which is yung ano yung ginawa natin? List users. Yan. Try natin kung gagana siya. Gawa muna ulit tayo. So, ito is create. Ngayon, get naman tayo. Tama, get. Ito. Kunin na natin yan. Baguhin natin tong get. Tapos, list users. Try natin. Ito headers. Lagi dapat meron yan. Itong body, kahit delete nyo na yan. Pag sesend lang kayo ng mga pagka-post. Kahit walang laman yan. So, kunyari, create ulit tayo panibago. Test2. Test2. Same password. Ayan. Okay na. Tapos, get ulit natin. Siyempre, dami yan. Ayan na, dalawa na sila. So, next naman net natin. But, get by ID tayo. Okay, yan. Create ulit natin to. Gawa tayo ng by ID. This user by ID. Parang pipili lang tayo ng ID yung pipiliin natin para palitawin. Yan, okay na yan. Ngayon tayo dito sa ano natin. Gawa tayo function. Let public function. Hindi tayo magde-delete. Get users by ID. Yan. Ito siya. Public, gagawa tayo ng function, get user by ID. So, tatawag tayo ng ID. Create tayo variable ID dito sa loob. So, user, variable user, then user model, hahanap tayo dun sa user model ng ID. Yan. If yung user na yan nag-response ng mga yung pinili nating ID dun, pumasok, magsasuccess. Else naman, walang dun sa ID na, kunyari, ID3 binigay natin, walang mahanap na user. So, lagay natin yan sa route natin. Route, get, list, user, yan. Lagay nyo lang yung ID. Base dito yan sa nilagay. Itong part na to, base yan sa nilagay nyo dito sa controller natin. Ito. Kunyari, binago nyo yan, user ID. Copy nyo lang yan. Siyempre, binago natin. Yan. Then, lagay nyo lang siya dito. Yan. Ngayon, lagay naman ulit natin siya dito sa Bootstrap app. Dahil nga hindi tayo naka-API, naka lang tayo. This user ID. Yan. Ngayon, test natin siya sa Postman kung working siya. Sana naman gumana. Sample natin, 1. Search natin si 1. Yan. Search natin si 2. Okay. Ngayon, search natin si 3. Siyempre, mag-fail yan. Dahil wala tayong user na 3 sa get natin. Yan. Okay, proceed naman tayo sa update. Proceed tayo sa update. Post pa rin gagamitin natin. Post. Di tayo gagamit ng put or patch. Dahil mostly, ito ang post. Best practice yan. Post. So, gawa natin to ng name ng update user. Yan. Siyempre, post. Update. Advance ko na. Update users. Ngayon, gawa ngayon tayo ng function sa ating controller. So, gawa ulit tayo ng public function. Pangalan natin update users.
Ayan na, nagpakita na siya. So, accept lang natin yan. Ito, gawa tayo ng request. Variable request. Then, user ID. Ito. Basta ito lagi ID yan, guys, ha. Pwede nyo baguhin kung gusto nyo. Then, validation, gawa tayo para same as dito lang. If not user, if hindi ka nag-exist dun sa table na yon, user not found. Then, gumawa tayo ng validated data na variable. Then, yung request, ito, validate. Name, sometimes, para kahit, ano siya, blanco, magsasave pa rin yung pinakaluma niyang, naka-input dun sa database. Required siya, syempre. Pero naman, hindi na siya required. Tanggal natin yan. Pasira lang yan actually, guys. String, email, unique siya. Use sa email column. Users, galing siya sa users table. Email. Then, base sa user ID. Then, password. Okay. Then, magsiset tayo ng mga validated data. Galing dito, yung name, ito. Then, user, name, ito yung column mo, dun sa table natin. Ito, name, email, password. Lalagay nyo yan lahat. Email, yan. Name, email, password. User, email, password. Itong user na itong galing dito yan sa base, sa hanapin nating ID. Okay. So, save. User, save. Sabihin, sinave natin yun. Ayan, lagay natin siya sa ano. Ito lagi itong need, guys, response. Para malaman na success. So, route. Hindi tayo gamit ng put, guys, huwag nyo susundan yan. Post tayo, post. Update user ID. Ayun na. Update user ID. Yung user ID ulit, galing siya sa params natin. Ayan. Yan na siya. Ngayon, lagay ulit natin siya dito dahil nga, as always, di tayo naka-ano. Update users ID. Yan. Ngayon, test natin. Update user. Kunyari, palitan natin si 1. Set application JSON. Itong authorization, guys, pang anto, mga bearer token. Pang API siya, yung may masisave na token. Hindi pa naman natin to need dahil code lang naman tuturo ko sa inyo. Pang advance na kasi yun Simple lang tuturo ko muna. So, form data natin, name. Gusto natin palitan si ID1 ng name. Kunyari, ginawa ko siya, pangalan ko, Norman. Yan. Papasok yan. Ayun lang. Mismatch. Lang, guys, Pagka ganyan, dito lang ulit. Tama naman, update users. Update users. User ID. Oh! Di tama naman. Di tama lang. User ID. User ID. Update users. User ID. Nangyari. Tricky naman ito. Hindi na siya mag-error dahil nandito na siya. Check ko lang, guys, yung route natin. Ito. Meron naman tayo dito, guys, na update users. So, na-update natin yung user ID. Bakit kaya? Name, authorization. No, application JSON. Okay naman. Update natin user 1. Dapat stream lang siya dito. Gumagana dapat yan. Lang natin, guys, yung web natin.
Kaya dahil di dapat kahit wala na yun. Okay naman yung routes natin. Try kong i-all guys. Ibig sabihin, i-all natin. Lahat ibig sabihin tatanggapin natin lahat. Try lang natin to guys ha. Okay, goods. Ito all. Gumana yung si all. Ibig sabihin lahat ng data pwede. So yan na guys. So name. Pinalitan natin yung name ko na kanina. Diba test yung kanina. Ginawa natin siyang normal. Kunyari, palitan natin email. Well natin to. Email. So na siya maging norman@gmail.com. Yan. Ano nyan? Ayan na. Bago na. So kunyari, palitan naman natin si ID2. Kunyari, si ID2, test2. Yan. Ito yung mga pass. Test2. Update natin yan. Lagay ko yung pangalan ng aking mahiwagang front end, si Jonas. Ayan. Lagay din natin yung email niya dito, jonas@gmail.com. So ayan na siya guys, napalitan. So list natin. Ayan na, nabago. So ngayon, proceed tayo sa delete. So yung delete, tricky siya dahil di natin alam kung gagamit ba tayo ng pure delete talaga yung mawala sa database or gagawa tayo ng soft delete. So pero ang pinakagamit na gamit talaga sa industry namin is yung pag-archive lang. So soft delete. Sample natin, mag soft delete tayo. Tayo dito admin. Pwede naman dito tayo na lang mag mano-mano. Lagyan natin siya ng is archive. Structure natin. Created at after password. Lagyan natin siya is archive. Ayan. Tiny int. Para sa boolean. Length niya 1. Default niya 0. Ayan guys. Save. Okay na. Ngayon, syempre naglagay tayo dyan. Lagay din natin siya sa models. Sa model, lagay natin is archive. Ayan. Then sa controller, may mga babagayin tayo. Get this all. Lagay tayo where. Ayan. Where is archive false. Burahin lang natin to. Ayan. Ibig sabihin ko kanina natin mga naka-false. Mga false. Ayan. Ngayon, try natin call it public function. Ayan na, nakalitaw na ulit. Ayan, so user, gumawa tayo ng variable na user. Ano natin yan, yung model user natin. Maghahanap tayo doon ng ID. If hindi, if wala ka doon sa user na yan, yung ID pinili natin. CPN user not found. So, mag-change status lang tayo, gagawin natin siyang true. So, magiging 1 yun. Then, save. Then, return response, JSON response, message natin, user archive successfully. Try natin siya guys. Ulit tayo sa web route. Gawa tayo post. Mamaya pakita ko sa inyo guys yung delete. Kasi hindi talaga ginagamit ang delete dahil sa relations eh. Mag-fail yung delete dahil syempre may existing relations yung isang table sa kabilang table. So, hindi talaga siya madi-delete. Unless kung naka-cascade yung data types ng relations nyo. Mga foreign keys. Ayan guys. So, always lagay natin siya dito. Para maging safe, lagay na lang natin. Yan, all. Next naman natin gawin tayo dito na post delete user ano ang API natin doon ay web routes
Spelling na lang, mali pa. Ano ba naman yan? Detail eh. Ayan. Patayin na natin guys. Delete. Post. Then, yung ID, kunyari delete ko yung ano ko. Kunyari delete natin to. Ayan. Ayan. Meron na yan. Kunyari delete natin siya. Delete user. Delete. User 1. Okay. May mali tayo guys. Etong delete user na to, function yan. So, kunyari, kinontrol nyo, hindi tayo madadirect unless dito, meron siyang function. So, mali yung naming natin. So, archive user pala. Copy paste lang natin yan. Yan, archive user. So, save, then, sit tayo dito. Pangat din yung naming. Ayusin ko yung naming. Yan. Try natin. Save, send. User archive successfully. So, si 1 yung inano ko, diba? Ngayon, pag nag-get tayo, si 1 mawawala na. Yan. Diba? Nawala siya. So, pag, hindi ko pa ata nasa-setup dito. Pag ginit naman natin siya dito, alam kung makuha para natin. Pero yung 1 ay status niya. Para hindi siya magpakita doon, lagay lang ulit tayo ng where. User ID where. Lagay lang tayo ng where dito. Where. Ayan. Barayin lang natin tong ending dito. Tapos, ayan. Hindi na siya makikita. So, yun guys. Ngayon, pakita ko sa inyo yung pinaka-delete. Function. Delete user. Ayan. Ayan. Delete. Tayo delete. Gawa tayo ulit. Ngayon, papalitan natin yan. Ngayon, delete. Ayan. Yan. Asan yun? Lagay tayo dito. Delete user. Accepted. Delete users. Yan. Delete. Okay. Pasok. Then, gawa tayo ng request ulit. Pagta ko lang name nito guys. Baka mali to. Okay, user. Delete user. Ayan. Siyempre, di na siya post, delete na siya. So, delete. So, delete natin si user 1. Ay, si user 2. List lang ulit tayo. Ayan, si 2 dito. So, delete natin. User delete successful. So, pagka ginit natin yan, literally wala na. So, pero pagka bukas nyo dito sa user table, dito lang si 1. Pero si 2 wala na. Dahil literally delete siya sa database. Kaya, kapag ka mag-delete kayo, mas maganda archive na lang. Nang nakikita nyo pa rin yung mga past data na meron sa database. So, naturo ko na sa inyo ngayon lahat ng basic sa Laravel. So, I think, yun lang. Create. Patanda na lang ulit. Dahil di tayo naka-API. Mostly, web routes lang tayo. Yan lang. Tandaan nyo lagi ito. Lalagay kayo dito ng lalagay nyo dito yung mga API nyo. Ay, mga web. Para mag-run siya sa Postman natin. So, yun lang guys. I think that's all. Naturo ko naman na lahat ata. And I hope na maintindihan nyo itong ginawa kong video. Yun lang guys. Thank you.